Mga kababayan, mga katambay, si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Magandang umaga po, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat, saan man sulok ng ating bansa o saan man sulok ng mundo tayo naroon, ay naway maingatan po tayong lahat. Umpisa na po natin mga tambay, komentuhan na po natin. Ito pong ating Pangulo, mga tambay, na may issue po ng pagsinghot ng pulburon at coke ay ibang klase po. Naninisi pa ngayon mga tambay, sinisisi pa ang mga nakarang administrasyon dahil daw po pinabayaan ang sekto ang sekto na edukasyon sa ating bansa. Mga kabayan, naninisi pa. Wala ka nang ginagawa, naninisi ka pa. Ano ang ginawa mo naman para sabihin mo naman maiangat ang sekto ng edukasyon sa ating bansa ng 3 taon? Ano nagawa mo? Puro po paninisi. Puro paninira, puro pamumulitika, korupsyon. Ibang klase ka. Ano ba tinira mo? Yun ang tanong natin. Ano ba tinira mo? Ibang klase ang tama sa iyo ng pulburon. Di umano. Pinabayaan na lang. Yan ang assessment ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa estado ng edukasyon sa bansa. Patuloy niyan ang kulelat na pwesto ng mga mag-aaral sa bansa pagdating sa mga international rankings. Ang mga lumang school buildings na itinayo noong pang 1970s pero hanggang ngayon ay pinagtitiyagaan pa rin gamitin makalipas ang mahigit 5 dekada. Dapat yung mga classroom na yun, 20-30 years lamang ang lifetime, dapat ayusin yan after. Pero hanggang ngayon ginagamit pa. Pinabayaan talaga ang education. That's what's happened. Ang ilang inobasyon sa edukasyon sa bansa, wala ring naging bentahe ayon sa Pangulo. Gaya ng senior high school na nagdagdag ng 2 taon sa dapat bunuin ng mga mag-aaral bago makapagkolehiyo. Kaya pareho siya ng sentimiento ni Senator Jingo Estrada na gusto nang alisin ang senior high school sa curriculum. Dagdag bayarin lamang anya ito sa matrikula at mga gamit sa eskwela. Pero wala naman anyang naitulong sa mga graduates sa nakalipas na 10 taon. Wala namang advantage. Wala namang naging advantage. Hindi rin nakukuha sa trabaho. So that's his frustration. And that's also my frustration. So we'll see what the Congress will do. Isa naman sa nakikita ng Pangulo na dapat tutukan ay ang suporta sa mga guro. Ibinahagi nito ang karanasan niya noong kongresista pa lamang ng Ilocos Norte. Nagtayo siya ng mga kooperatiba ng mga guro para huwag malubog ang mga ito sa pautang na sobra-sobra ang patubo. Support the teachers. Just support the teachers. Basta't you support the teachers. Ngayon naman anya na maraming sumusulpot na bagong teknolohiya, dapat matulungan ng mga guro para sa kanilang retraining at re-education. Bernard Dadis, UNTV. Ibang klase mga tambay, oh. Ang galing mag-advise ng Pangulo. Siya nga hindi nakatapos ng pag-aaral. Dahil puro po bulakbol yata ginawa at puro yata party. Puro kasiyahan. Hindi po kayo nakatapos Mr. President ng pag-aaral dahil nga po napakarami niyo po yatang pinagkaabalahan nung kabataan po yata ninyo. Hindi po ba? Nagtatanong na si Kamanong. Ibang klase ang Pangulo. Sanay na sanay manisi. Ibang klase itong Pangulo na ito. Alam naman po natin na talagang napabayaan yan. Kaya nga po, yung ginawa ni dating Pangulong Duterte, talaga pong kailangan buong bansa po kasi Luzon, Visayas, Mindanao ay kulang na kulang talaga dahil nga po sa dami na kailangan pong palitan at dagdagan dahil dumadami po ang Pilipino. Dumadami ang mga kabataan. Ang mga kabataan, mga bagong henerasyon ay parami ng parami. Mahigit 100 milyon na nga tayong mga Pilipino. Ngayon, maninisi ka, di po ba dapat taon-taon nagpapagawa tayo ng napakaraming eskwelahan o kaya ay ginagawa na natin ang mga luma, dinidevelop na natin ang bago. Bakit puro kayo yaw-yaw? Puro paninira. Ano po ang nagawa nyo ng 3 taon? At ngayon sinisisi nyo lahat sa mga nagdaang administrasyon, di po ba? Yung hindi nagawa ng nakarang administrasyon, dapat kung ano nakita nyo, yun ang gawin nyo.
Para sa sinasabi nyo, may nagawa naman kayong kabutihan dahil hinahawakan nyo ang buwis ng bayan. Ngayon, 3 taon po, ano naman po ang nakita namin? Gaano na po ba karami ang sinasabi nyong kakulangan na pinabayaan na administrasyon? Gaano na po karami naman sa loob ng 3 taon ang naipagawa nyo mga classroom na sinasabi nyo pong ilang dekada na itong mga ito na ginagamit pa ngayon ng mga kabataan? Sige nga. Ngayon, tututukan nyo ngayon. Nasaan yung achievement ng 3 taon? Para po makita namin at ipagmalaki nyo na marami na kayong nagawa. Lalong-lalo rito sa sinasabi nyo sa sekto na edukasyon. Ano po ang nagawa ninyo ng 3 taon bilang Pangulo? Anong mga programa na talagang kapaki-pakinabang sa ating mga kabataan? Sige nga, maliban po sa puro yaw-yaw, puro salita, puro batikos sa mga nagdaang administrasyon. Di po ba? Ano po solusyon? Batikusin? Alam naman po natin, sinasabi niya po yung K-12, di ba? Kanino po bang proyekto yan? Hindi naman po proyekto ni dating Pangulong Duterte yan. Sino po sinisisi niya? Diyan. Sa panahon po ni Pino yan Sa panahon po ni Pino yan na ipasa at napatupad ang K-12. Di po ba? Ngayon, binabatikos niya po. Mga bayan. Totoo naman po talagang naging pabigat po sa ating mga magulang na madagdagan pa ang taon ng pag-aaral ng ating mga anak. Dahil alam naman po natin ang gastos at napakamahal pa po ng bilihin. Di po ba? At kakarampot natin kinikita. Pero ang Pangulong Marcos, dyan po nakatutok, mga kababayan. Tututukan niya po yan. Kasama naman daw po si Jinggoy Estrada, mga kababayan, si Senator Jinggoy. Malaking tulong po kabawasan sa gastos ng mga magulang yan, naming mga magulang, sa mga bagay na yan. Pero, mga kababayan, ganitong klase po ba ang maglilingkod sa ating bansa? Puro batikos. Batikos, paninira. Walang gawa. Hindi, puro salita. Nauna ang salita kaysa sa gawa. Hindi katulad ni dating Pangulong Duterte. Aksyon. Kahit nagsasalita siya, kahit po siya binabatikos niya, lalong-lalo ang mayayaman na hindi nagbabayad ng tamang buwis. Pero nakikita mo sa gawa. Sa gawa. Pero itong Pangulo natin, naunang batikos, nauna ang yaw-yaw kisa rin sa ginagawa. Ganun po ba? Ibang klase ka, Mr. President. Puro paninisi ang laman ng katawan mo. Ang laman yata ng utak mo, Mr. President, ay puro paninisi. Wala ka pa namang achievement. Wala ka pa ipagmamalaki. Tigas ang sisi mo sa mga nagdaang administrasyon. Di po ba? Dapat gawin mo ng gawin. Di po ba? Trabaho ka kasi trabahante ka Hindi ka namin binoto para manisi ka ng manisi sa mga ginawa ng dating administrasyon. Ganyan po ba ang trabaho na ibinigay namin sa iyo bilang presidente? Di po ba solusyonan mo lahat? Gawin mo lahat? Lahat ng pangangailangan, pagkukulang at kailangan pa ng mga Pilipino, dapat gawin mo. Hindi po puro paninisi ang maririnig namin sa inyo. Dahil alam na namin ang kakulangan. Di po ba? Dito, sa mga nakanunungkulan, nagkaroon nga po kami ng maganda at magaling na presidente. Kung siya po ang nagpatuloy ang dating Pangulong Duterte, baka po, wala na kayong masisi, Mr. President. Dahil unang-una, ang nasisisi namin ay kayo. Kami po ay sising-sisi. Sising-sisi po kami, mga Pilipino, majority ng mga Pilipino. Kaya nga, bagsak ang approval at trust rating nyo dahil ang mga Pilipino, sising-sisi na naging Pangulo kayo. Hindi po ba? Ganun po ang nangyayari ngayon Dahil po yung mga lumalabas na mismo yata, kakampi pa ninyo yata ang mga survey company, ay naglalabas po sila ng lagapak ang approval at trust rating nyo sa mga Pilipino. Hindi po ba kami sising-sisi na naging Pangulo kayo dahil wala po yata kayong alam trabahuhin kung hindi rin manisi at puro salita at puro pangako? 3 taon? Ano po ang malaking achievement nyo? Ngayon pala kayo magninisi? Ngayon pala kayo magtatrabaho? Ngayon pala kayo? 3 taon na? Nasaan po yung mga inutang natin? Nasaan po yung mga pinondo natin? Bound tayo sa utang. Ano po mga proyekto niyan? Ilang eskwelahan po napagawa natin sa buong bansa?
na sinisisi nyo ngayon? Ilan? Magbigay kayo ng figure. Hindi po ba? Hindi puro paninisi. Trabaho po ba yan ay isang presidente? Ibang klase po kayo, Mr. President. Kahanga-hanga po kayo. Kahanga-hanga po kayo, Mr. President. Ibang klase. Kakaiba kayo. Mas magaling pa. Mga bayan, sino po ba magaling, mga tambay? Bigyan natin ng comparison yung dalawang anak ng presidente na nagdaan. Mga bayan, sino po sa tingin nyo mas magaling? Ang Pangulong Marcos o ang Pangulong Pinoy? Sino po ba magaling sa dalawa? Mga bayan, ang Pangulong Marcos o ang dating Pangulong pinagpahinga na, ang dating Pangulong Pinoy? Mga bayan, sino po? Dahil tayo po isinusuka natin ang mga dilaw, ang mga pink at tatlong liberal. Dahil nga po talagang hindi po nagbigay ng maayos na paglilingkod. At isang damukal din po anomalya ay binigay sa atin ng mga yan. Ngayon, sino po mas magaling sa kanila? Ito pong nakaupo ngayon na may issue na sumisingot ng pulburon at coke at puro pangako at puro pamimintas at puro batikos ang alam gawin at puro korupsyon ang issue at pamumulitika ng 3 taon. Sino po mas magaling kaya? Kay Pinoy. Dito po sa dalawang anak ng presidente na nagdaan. Sige nga. Anak po ni Cory, naging presidente. Anak ni Marcos, senior, presidente. Sino po magaling sa dalawa? Meron po ba kayong mapipili rito sa dalawang ito? Ibang klase, no? Ibang klase. Kaya nga po napakahirap eh. Napakahirap talaga, mga kabayan. Hindi po, talaga makikita mo yung diferensya eh. Binigyan po kasi tayo na napakagaling na presidente. 6 na taon nagtrabaho. Kaya nga lang po pinulitika. Kaya nga po nakita nyo po ba ipinagmalaki? Nakita nyo rin po ba na binabanggit ng media ang mga nagawa ni dating Pangulong Duterte? Di po ba hindi? Dahil nga po hindi nila magugustuhan. Dahil unang-una, ang mga may-ari po ng mainstream media, karamihan po dyan oligarko. Noong panahon po kasi ni dating Pangulong Duterte, ay nasisingil po sila ng tamang buwis. At yung mga inutang pa nila at yung mga hindi nila binayaran ay sinisingil din at sinisingil pilit ng gobyerno ni dating Pangulong Duterte. Kaya nga po napakarami niyang nagawang build. Kaya po hindi po nila magugustuhan na ang isang Duterte ay makaupo. Mas magugustuhan nila pag ang nakaupo sa gobyerno ay puro klase na ganito. Yung klase ng Aquino at klase ng Marcos di umano. Kasi po, buhay hari sila at kontrolado po nila ang sitwasyon. Hindi po ba? Kaya po dito mga kabayan, kahit ano pong gawing paninira nitong presidente na ito, hindi po niya kayang tapatan ang nagawa, ang mga achievement ng dating Pangulong Duterte. Kahit po sa labas ng bansa, kinilala, nirespeto ang dating Pangulong Duterte. Ito pong Pangulo natin, mismong sa bansa na natin, hindi siya nirerespeto na. Dahil nga po may issue siya ng pulburon at coke na ayaw niyang tuldukan, ayaw niya magpa-drug test. Hindi po ba? Sa tingin nyo, itong klaseng presidente na ito, re-respeto hindi sa ibang bansa. Hindi na nga nire-respeto ng majority ng Pilipino. Bagsak ang approval at trust rating nito. Sige nga. Samantalang yung pinatapon niya, pinulitika nila na dating Pangulong Duterte, mismo sa Pilipinas, sa ating bansa ay nirespeto. Mahigit 87% ang kanyang approval at trust rating. Hindi bumababa, hindi bumabagsak magmula na siya umupo. Nakita niyo po yung respeto ng mga Pilipino, majority. Sa loob ng bansa at sa labas ng bansa. Etong Pangulo na ito, saan na lang po ito na magiging magaling ang Pangulong Marcos? Sa media. Media na lang po. Siya magaling. Pero ang performance niya, basura. Nasa basurahan di umano. Wala tayong nakikita. Ang mga proyekto ng Pangulong Marcos ay para lang pong flood control. Hanggang salita. Pero hindi mo makita kung nasaan. Hindi kaya. Ayan, katulad po nito. Babakbakan niya ng babakbakan ng pagkukulang na edukasyon.
ang sektor ng edukasyon. Ang malaking tanong po natin, ano po ang nagawa mo achievement naman? Yung sinasabi mo malaking pagkukulang ng sektor ng edukasyon. Ano po ang nagawa mo naman napakaganda sa loob ng 3 taon? Kasi 3 taon na nakalipas eh. Ano po, Mr. President, ang achievement mo na nagawa sa edukasyon? Yung sinasabi mo mga pagkukulang ng mga nakaraang administrasyon. Ano po ang iyong tinugon o natugon na o nagawa na ng 3 taon? Meron po ba? Wala po kayong binanggit. Maliban po sa pintasan ng pintasan ang mga dating nakaupo. Kayo po ang nakaupo ngayon. Hindi po ba kayo napipintasan, Mr. President? Unang-una yung pagkataon nyo. Yung pagkataon nyo, questionable. Lalong-lalo sa paggamit ng pulburon at coke. At questionable din po ang inyong pag-aaral. Questionable din po ang inyong pag-aaral eh. Kung kayo po ba'y nakatapos o hindi. Hindi po ba? Yan po mga tambay, ang napaagiting at napaagaling na presidente sa salita, hindi sa gawa. Thank you po mga tambay sa mga gusto po ng ating tambayang makabayan. Nakakati ng ulo. Puro sisi, mga kabayan. At puro pamumulitika at isang damukal na issue ng korupsyon. Tapos maninisi. Ibang klase ka, Mr. President. Ibang klase ka. Wala kang ginawa sa ating bansa. Puro pagbebenta. Diba? Napakarami na po nabenta na asset natin, pati ginto. Ngayon, pinaplano pa rin ng presidente natin na ibenta ang 10 airport natin sa bansa. Para ma-privado na. Pati po ang NAIA, naibenta na po rin ang operation yan. Yung pinagkakakitaan po ng bansa, mga kabayan, yan po ang ma-achievement ng Pangulo eh, mga kabayan. Puro pamimintas sa ibang presidente, pero siya, ang achievement niya, ubusin ang ating asset. Lahat ng paikinabangan ng bansa at kumikita, airport, ibinebenta. Sino po bang magaling na presidente? Yung presidente na naghahanap ng kita o yung presidente na binebenta ang pinagkakakitaan ng bansa? Di po ba? Ibang klase kayo. Tapos ngayon mamimintas pa kayo. Wala naman kayo nagagawa. Hindi po ba? Thank you po mga kabayan sa nakagusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At sa ating po mga subscribers, maraming salamat po. Shoutout po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. Thank you po. At thank you rin po sa mga biyayang pinagkakaloob nyo po mga kababayan. Shoutout po kay Norma Garcia. Thank you po. Michelle Yamaguchi Vlog, Rosalina RK, Team 888, Wills Bubbles 5697, si Arpel Villacorta, Teodorico Erguisa Jr., si Annie Joe, ako si Phil Am, Jobelin Watanabe ng Japan, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan, Julieta Celona ng Sydney, Australia, si Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, si Jake Yahoo 4531 ng Maisog, California, USA, si Eric Hersio ng Canada, at si Kingston 123 ng Hong Kong. Maraming salamat po mga kabayan sa inyo po mga biyaya na pinagkakalob. Ingat po kayo. Maingatan nawa po mga kabayan. At syempre po, bago po tayo magtapos, wag po natin kalimutan mga kabayan, yung lagi ko pong habilin na lagi po natin isama sa ating mga dasal at panalangin na maingatan po ang pamilya Duterte, ang Vice President, lalong-lalo po ang ating dating Pangulong Duterte, na badugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan at makabalik pa po sa lalong mabilis sa ating bansa, mga kababayan. Isama po natin sa ating mga dasal. At syempre po mga kababayan, tayo rin po ingat-ingat at magdasal po tayo na tayo rin po ay maingatan. Ingat-ingat po mga tambay. Napakahirap na po ang dinaranas po na ating bansa sa mga nanunungkulan ngayon. Ibang klase po. Maalam po mga kababayan, paalam po muna. Bye-bye. Ingat po.